let's fellowship one another. Atong kumustahan ang matag-usap mga igsoon. Hallelujah! Nindot paminawon pagkitang tanan adunay paghigugmay sa matag-usap. Paminawon ang Kristohanon kung maghigugmaay. Amen. Dili magtinumtanay, dili magdinautay, kundi magdinasigay. Kung may problema o wala na'y kwarta, dili mabalaka. Ay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Minsan pa mga igsoon with action. Nindot paminawon ang Kristohanon kung maghigugmaay. Dili magtinumtanay, dili magdinautay, kundi magdinasigay. Kung may problema o wala na'y kwarta, dili mabalaka. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Minsan pa, nindot paminawon ang Kristohanon kung maghigugmaay. Dili magtinumtanay, dili magdinautay, kundi magdinasigay. Kung may problema o wala na'y kwarta, dili mabalaka. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Hallelujah! Let us pray. Yes, hallelujah, Lord. We thank you so much for this wonderful morning, oh God. Lord, salamat, Lord, sa pag-abot namo dinhi, oh God, Lord, nga safety and soundly, oh God. Lord, iisa namo diha kanimo ang among panimbahon karong kabuntagon, oh God. Ikaw maghahatag panalangin aning dapita. Your Holy Spirit move in this place, oh God. And Lord, sa magdala sa imong pulong, oh God, I pray, oh God, Lord, ikaw maghatag kaniya og anointing, wisdom, oh God, nga magawa siyang baba gagikan lang kanimo, oh God. Lord, sa mga naa dinhi, oh God, ikaw magapanalangin, oh God. I pray, oh God, Lord, ablihan ang mga kasing-kasing o guna-huna, oh God, Lord, nga anda mo dawat sa imong mga pulong, oh God. We thank you, oh God, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Karon nga kabuntagon igsoon, padayon atong sayawan ang atong Ginoo. Ang tanang anak sa Dios mukantag muday kaniya. Hallelujah! Hallelujah! Atong sayawan ang atong Ginoo igsoon tungod kay siya maayo. Takot siya sa atong mga pagsimba karon nga kabuntagon. Hallelujah! Itang tanan mo si
Ginoo. Kay ikaw ang Dios nga nahimo namong manuluwas, O God. Karon nga kabuntagon, Ginoo. Ako mong ginapangayo imong balahang espiritu mag-uban ka namo to worship our God, the Spirit and in truth. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi, God. Salamat, O Diyos, kanahimo ka namong Diyos sa among kinabuhi. Ikaw lamang, Ginoo, ang among simbahon, ang among kantahan, karon nga kabuntagon. Yes, Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Let's worship our God, son. Live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I gave all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
worship ang atong Ginoo igsoon. Tungod kay siya maayo sa atong kinabuhi. The only one for me, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to
takos nga pasalamatan. Ikaw lamang, Ginoo, ang takos nga pagkasimbahon, pagkakantahan, Ginoong Hesus po sa Lord. Salamat, salamat, Ginoo. Kay ikaw ang Dios nga nahimo namong manuluwas sa Ginoong Hesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagtulit sa among kinabuhi nga baliko, Ginoo. Hallelujah! Makusog nga pakpak po para sa atong buhi o kamhanan nga Diyos. With a shout, Hallelujah! Yes, Lord, you deserve all the praise. Takos ka, Ginoo, sa tanang mga pagdaig, pagsimba sa imong mga anak, Ginoo. Lord, you are great. You are the Creator, O God. You are mighty. You're holy. Lord, we are nothing without you, Jesus. Lord, salamat po sa kinabuhi, Lord, nga padayon nimo gipatagamtam sa matagusa. Salamat, O God, nga walay pua sa imong kamaayo, ang imong grasya, imong kaluoy sa mamatag sa tagsa kinabuhi. Padayon gimi, Lord, giila ka namo, Ginoo nga Dios, sa among mga kinabuhi ug ang among manluluwas. Lord, kanang buntaga, ikaw lamang, Ginoo, among giday, gisimba, gitaas, Lord, sa among kalagitnaan. Salamat kay Lord. Dawatan tanan pasidungog, himay pasalamat. Sa pangalan Ginoong Jesus. Amen. And amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, the best clap offering of praise para kay Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah! With a shout, thank you, Lord. Thank you, Lord! Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, makapahilo na ang matag-usa. Pakigreet naman imong tapad. Igna siya, good morning, good morning, ate, kuya, igsoon, sister, brother. Siya, good morning. Praise God. Praise the Lord. Good morning po sa matag-usa. A blessed Sunday to each and every one of us ganadri. Sa mga bata, no, if na pa yung mga kids, pwede mo adto sa gawas for your children's church. And para naman po sa mga adults, salamat po sa inyong mga kinabuhi. Kabalo ko po, ang matag-usa ay naghinam-hinam, no, nga makadawat po sa mga pulong gikan sa atong buhay nga Dios. So, today po, tuguti ko nga welcome ang matag-usa, no? Welcome po sa tanan na diri karon. In behalf po sa ato ang Bishop Brother Eddie, our spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, and to the whole Villanueva family, I would like to welcome you all sa ato ang worship and healing service. This is our first service po karong adlaw, and welcome din po sa tanan. Welcome sa matag-usa nga nadiha karon. So ang atong simbahan po nga nasudlan is the Jesus is Lord Church Worldwide, no? Church born from the heart of God. We are in all over the Philippines and in more than 70 plus countries all over the world. So karon po mga kabuntagon, we are excited, no? Ay bag-o na pod nga mensahe, bag-o nga revelation sa Ginoo nga ipaabot sa atong mga kinabuhi. Siguro boards ang wifi kung di man dayon ma-match. So, pasensya na mo, no? Kay sa tanan na limtan ako. Ako pag yung wali mo nalimtan ako. Kaya inay mo tapad. Dili ni as the Spirit leads, no? So, bitaw. Karon po mga kabuntagon, no? We are excited, no? Kaya nga naman, we are having our new theme. And last Sunday, ato po na naisgutan about Christ's power is the answer, no? Ingon po ang Bible sa Acts chapter 1 verse 8.
but you will receive power. No, madawat ninyo ang gahom sa diyang mo kunsad or moabot ang balang espiritu sa inyo ha. O mahimo mong akong mga tinun-an or mga saksi, mga witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So klaro po kayo, while naminaw ta last Sunday, we talked about nga dili lang tag itagagahom sa Dios para lang sa atong sariling personal nga ambition, interest, but God has a calling to each and every one of us. No, do you believe that? Ang Diyos po ay naitawag sa atong matag sa tagsa kinabuhi na siya'y purpose. And as we have discussed, no, last Sunday atong gi-share, God's calling or to be called by God is to be chosen, third slide ko ya, is to be chosen by God for certain purposes. No, muna ibut pasabot nga gitawag ka sa Ginoo, but pasabot gipili ka. No, wala pa isa nato diri nga wala gitawag. No, wala po'y labaw sa tanan, wala po'y makaduol sa Ginoo kung walay pagpamuhat sa Dios. Dili po pwede nga wala na muhat ang Dios kay kita po, we are all sinners. Ingon ang Bible, no one is righteous, not even one. Walay usa sa ato nga nangita sa Dios. Pero salamat sa Ginoo nga naman iyatang gitawag. Usa sa tawag sa Ginoo, which is munay naging challenge nato before ta moadto ana, ingon pagani ang Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, just as He chose us to in Him before the foundation of the world, unsa daw, unsay pud pasabot ani nga phrase, wala pa daw ang kalibutan, gipili na ka sa Dios. Wa pa ka na tao, kailan ang Ginoo nga naa ka. Musimba ka karon, September 21. No? Wala ka nag-rally. Although, of course, kinahanglan sad nato magpahibalo ang government, no? Kung naamang ganit ay mga protest or datay reklamo bayton sa ila, pero ang kanindot giuna po nimo ang Dios. Nakadiri karon. So wala pa po natukod ang kalibutan, kabalo og gipili na ka sa Ginoo. That we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. In other words, kani po ay nagpakita sa pagkagamhanan sa Diyos. No? Siya lamang po ang nakabalo sa kaugmaon. Kita po, wala takabalo. Wala kay takabalo 5 minutes, 1 hour, 1 day from now. Wala takabalo sa may tabo. We cannot guarantee our future. Pero si God, tungod sa iyang kagamhanan, kamao na siya sa tumoy. Wa pa nagsugod, kabalo na siya sa tumoy. Kaya po yung yunaan naton Diyos. Ang kanindot, kay ang Diyos na siya'y plano sa matag usa ka magtutuo diha ni magtutuo ni Ginoong Hesus. Not only does His calling involve a wonderful plan for us throughout eternity, no, dili lang naglangkob ang plano sa Dios nga puhon og mamatay ta naatay langit nga sudlan, kundili samtang buhi pa ta naapatay pwedeng mabuhat para sa Dios. Ini mo tapad naapa kay mabuhat, no? O kanang katuuhan, di basig mo na di siya mo liho kay wala siya katuuhan. Ina siya balik naapa kay katuyuan. Oh, di ba? Again, nasabta na to, na-establish na to nga mo di ay nga pagkaman natong dawat sa Dios, wa patagi kuha dito sa Ginoo. No, wala po nagpreto mga Pastor Lord, mintres ning tuo pa siya nimo Lord, i-claim na ni. No, wala ta nagpray ana nga naman, napay purpose ang Dios sa atong mga kinabuhi, napa siya tawag. And last week we had this challenge. Gi-challenge ta sa atong application, unang-una nga mag-respond ng tama sa tawag sa Diyos. Next slide, kuya. Let us respond rightly to God's call in our life. Og mo ni ang mga tawag sa Diyos. Una, kung wala pa kay Ginoo, ang tao, kung wala pa siya Ginoo sa iyang kinabuhi, wala pa siya ning tawag sa Diyos, wala siya ning tuo. Unang-una dapat siya ay matawag sa diha sa kaluwasan. Unsaon man ang
sige tagsimbaw niya. At the end of the day, di pa day kasiguro sa imong Diyos nga gituuhan. So dapat ma-establish og imo ginang malig-on nga, Lord, I'll put my faith diha gyud sa imuha. No? Sayang po ang magsitag paminaw. Niya nga itong gipaminaw, waday na ito gituuhan. Tama po ba? No? Sayang lamang po nga maminaw, nga wala taning tuos atong gipaminaw. O kabaluta ang pulong sa Diyos, maupo na si Ginoong Jesus. Ingon ang Bible, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And pag-abot sa verse 14, the Word became flesh. Ang pulong na himong tao. Og moto si Ginoong Jesus. Kaya ang una, respond. And kinsabay nagbutang sa ilang pagtuo sa Dios diri. Magamay raman. Ginahalan ba ta maato ning balikon? Kinsabay nagbutang sa ilang pagtuo sa Dios diri. Amen. So say promise sa Ginoo. Promise sa Ginoo po, di nakalaglago niya sa kalayo sa impyerno. Kundili, pasudlon kaniya sa iyahang gingharian sa langit. So, nga naman, tungod kay ang imong pagtuo sa Dios, muumampod na imong pagtuo sa gibuhat niya dito sa cross. Ang iyang dakong sakripisyo para sa itong mga kinabuhi. Gibiyaan ang langit, gitawag nato ning incarnation, dili itong isagol sa inyong luto, carnation to. Incarnation, but pasabot, ang Diyos nga gamhana, nagkatawang tao. Incarnation, and then after sa incarnation, iyahang kamatayon. Nganong kinahanglan mamatay si Lord? Kay kinahanglan na mo ako sa silot sa atong mga sala. Very simple. Kay ug walay ning ako sa silot sa atong mga sala, kita ra gihapon nang mo ako ani. Nig mamatay ta. And walay laing angay nga mo ako or walay mas or dili mas siya gyud ra ang pwedeng mo ako sa silot sa atong mga sala kay siya ang Dios nga walay sala. Kaya gi-absorb. That's why po sa diyang ibutang na nimo yung pagsalig pagtuo sa Dios, ang angay untang ang kamatayon nato gipulihan sa Ginoo kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. And number 2, nga challenge nato last week to grow in Christ likeness. Again, ato pong iklaro nga dili lang po ta seat warmer. Sa Bisaya pa, tigpainit sa lingkuranan. No, para makabalo ang 10 a.m. nga service nga na ining lingkod dira. Dili lang po tayo seat warmer nga bugnaw, walay naglingkod, bugnaw man ang bangko. Kundili, kita po ay gitawag sa Ginoo nga mo mature. Ini mo tapad, mo mature. Oh, ngano kay kog dita mo mature. Usually mo na tendency nga mabaw kay tag. Kamo na isumpay mabaw og. Oh. Or in other words, dali ra ma-offend. Masilo. Ano man? Wala man taning grow. Wala taning mature. Samagod sa kahoy. Ang kahoy ba nga gamay? Pag imo nang bali-balion, pwede ra, di ba? Imo siyang baliko-balikoon. Gamay pa man. Pero ang kahoy nga ning tubo na kanang mahalog na nimo ang iyahang, sa tawag niya na? Punuan, sulay daw, tuis-tuis. Dili na, di po ba? Kaya po gusto sa Ginoo nga kita mo grow, nga naman para di ta madalig kauwat sa kaaway. Ang kalibutan po, dagan na ba kay glies? Karon pa gani, no? #blies. Mga bakak. Nga, sa kakuyaw sa bakak, tungod kay daghan kayang namakak, gidawat na lang at tinuod. Kung si Senator Joel pa, nahimo daw gospel truth. Kabalo mo nang pasabot nila nga gospel truth. Mura ba good news nga? Good news nga kamaturan, bisag but-but. Kaya po, gusto sa Ginoo mo grow ta para di ta mahiagom sa bakak sa kaaway. Mo bitaw daghang mga tao, no? Kung imo imaginon, nganong na may mga pagtuo nga sukwe sa pulong sa Dios pero daghan gyapon nagsunod. Di ba? Imagine that. Or sa atong pagkasulti, sa yanong pagkasulti, bisag kulto, daghan gyapon mag-join.
Ano kaya na? Siguro take advantage yung pagiging yano or pagiging immature diha sa Lord. Diba? Sa una rabi taon ng Bible, di po ba? Kisa ba mas tigulang pa sa Bible diri, pataas ay mong kamot. Pastor, oy, may bawaan na tong age. Pero sa tinod lang, wala po yung mas tigulang pa sa Bible. Wala po yung mas magulang pa sa Bible. In other words, sa una pa lang ni, naana. Pero nga nung naamang po yung malingla, siguro wala nila na respond ng tama yung tawag sa Ginoo nga, mo grow diya sa pagiging Christ-like character. Diya sa Christ-like character. So inay mong tapad, be mature. Ayaw po na be mature nga. Pwede na lang ipanaway. Be mature, be mature, be mature. Ayaw lang po na i-impose sa uban. Unaha sa self. Ingon ni mo kagalingon, kita una. Kita una. Ano man, mura na nakay control. Imong tapad, wakay control ana. O gumukaon na niya, di ka kabuot. Tama po ba? Pasting, pastor. Hindi, after. Uman sa fasting. So, sunod. Nga dapat ta mo respond ang tawag sa Diyos to service. Ang saibot pasabot, yung mga lagad ta unang-una sa Diyos. Diba? Again, wala ta gitawag to be seat warmer. Just merely attending a service. Enough na, okay na rin. Hindi gusto ang Ginoo nga mag-serve ta. Diba, nagulat man ta sa pagbalik sa Diyos. Kasi sabay gahulat sa pagbalik sa Ginoo diri or sige na kay Lord, I pray mga ayaw sagbalik. Ano ba yung prayer? Ay sagbalik, Lord. Or Lord, or wala ta nag-pray, no? Wala ta nag-pray at all. Lord, imong kabuton matuman. Kung gusto ka mabalik, balik ka. Gusto ka, og dili pa, then at least patay time. Makashare nga doon sa umang mga tao. So, again, balikta, kung nag-wait ta, diya sa Ginoo, kung wala manggay ka nag-wait, wala manggay dahin ka naguna-una nga always, nga mabalik na yun ang Ginoo, pero nag-wait ka sa imong prayer, request. Sabay na pag-ampo sa Ginoo diri. Unsay gingon unsay gisuggest sa uban? Serve daw while you wait. Pangalagad. Kay nga naman, ay harat ang mga lagad o tubago na itong pag-ampo. Di, nangalagad na dahil kay para matubag itong pag-ampo. Hello? Sabi ka, malinawon sa 7:30. Kasabot na kung ako po siguro sa yung lingkuranan karon, no? Lami kayong bugnaw. Alas 5, mata pastor. Bitaw. In other words, we should serve God. And we learned, no, from the life of Paul. Siya po ay naging slave sa Ginoo, not out of force, dili gikan sa pagpamugos, kundi out of love. Pwede siyang dili mga lagad. And wala naman pwede gipugos siguro sa Ginoo diri, no? Gipugos ba mo diri nga na mo diri? Saon man gud pastor, akong mama man gud. Sabtalan sana imong mama. Nganong gusto niyan dadon ka? Paminaw mga bata. Nganong gusto ka dadon si imong mama sa simbahan? Wala ba ka kabalo nga sa tanang naa niya, ikaw ra gyud iya madala sa langit? Tinood po ba mga ginikanan? Wala. Gato ta imong balay, madala nimo na sa langit, dili. Pero ang imong anak, mura na imong madala sa langit, kay mura na naikalag. So in other words, mga anak, wala po ilang tumo nga dautan atong mga ginikanan sa ato. No? Ayaw ka offend nga pukaon kag sayo. Mata na ba? Kung pwede pala no, ditsura naon ba? Wala po ko ka-try ni Revi, no? Pero, hello, nabatay na kuha sa challenge. Amen po ba? Amen. So last, a call to obedience. Kita po tanan ay padayon ginadasig yun nga mo tuo o mo sunod. In other words, sunod sa atong Diyos. Wala pa man po siguro nato diri yung nakaplagan na niya yung perfect state or perfectness. Naana ba na
Nanabay perfect yun diri. Di nagyud ka di nagyud ka pastor, ako nagyud ang dapat nimo example basta mag-ingon tag obedience. Kay di jud ko ma-fail. Grabe no, murag sunod naman dahin sa He will never fail. Sige na, I trust in you. Ana? I do believe po, pag-obey sa Ginoo is a great challenge. Dako gini nga hagit. Kay kita po, napamangkitaning lawasa. Di ba? Napabataning lawasa. Tanaw di mo tapad, napabanay lawas. No? Mahadlok tawag na lawas, no? Dahil mo kalilag tingog. Uy, pastor, simba ni, dili ni horror. Bitaw, kidding aside. So, kita po, minters napatas itong lawas, to be honest, daghan pa po ning gusto yung unod eh. In fact, gani, siguro, before tani diri, lamay pa kayo magigbugno, no? Lamay pa kayo, atong lawas, ganahan pa muligid. Domingo na lang gani itong day off, sayo pa yung kita manimba. Pero, in the other hand, sayo manimba, sayo mauman, no? Imagine, alas 9, 9:30, uli na, di ba? Sayo kayo ang pahulay. Pero nga ba nato diri, grabe, halos tibok. Lord, ikaw na yun bahala sa tibok adlaw sa Domingo. So, a call to obedience. Obedience to God and His holy word. But the question is, og mo na niya itong pag-isgutan karon, pastor, no? Muna yung pangutana, pastor, before tamo atos pangutana day nabali. Before tamo atos pangutana, sorry na, sige. Before tamo ato atong pangutana, last week nagisguta nga, although naatay general nga mga call, naapoy specific or special o particular calling ang Ginoo sa tumang kinabuhi. Di man ta pare-pareho. Ang uban kay nato diri babae, ang uban lalaki, di ba? Ang uban bata, ang uban hamtong na, ang uban super bright. Ang uban bright. Wala bugo. Yung bugo siguro katulad nang dili mo sunod sa Ginoo. Yeah, that's foolishness ingon sa Bible. Yung paminaw lang daw og dili buhaton, no? Sama daw siya sa buang nga nagtukod siyang balay dito sa balas. Moabot ang bagyo, problema. Moto, nagrally na sa Luneta kay na flood control. Nabanwas ang ilang kuwan. Although najud po yung point nga kinalan sila mag-express. So, ato balik tas tong topic. So, question is, mo gini ang pinapangutana, pastor, ako po pastor, nanagid ko yung desire, na ako itingwa nga, mutubag sa tawag sa Ginoo, sa call sa Ginoo sa akong kinabuhi. A call to salvation, a call to grow in Christ-like character, Christ-likeness, a call to service, a call to obedience. Pero pastor, next question. Next slide ay. What happens when we are called? Pastor, gunahan ako. Pero unsay may tabo pastor og tawgon ako. Muana ra ako, diri ra Lord, present. Mura ra man og classroom, no? DJ, present ma'am. Mingaw na ka na boards. Ito mga estudyante pa tano, ganahan ta mo man nag-eskwela. Karon man na tag-eskwela, lami mo balik pag estudyante, no? Kay naibalon ba? Karon ikaw na may tigatag og balon. Kidding aside. So, what happens? What takes place when we are called? Sa diyang gitawag ta sa Ginoo sa may tabo. Ug mo nga pangutana atong tubagon karon buntaga to help us understand as we heed or give careful attention to God's call sa atong mga kinabuhi. So the title of the message nga atong papaminawon is Living Out My Calling. In other words, to do something in reality. Pag mayon kang living out, imong buhaton ang usa ka butang, imo siyang gikan lamang sa plano o imagination, imo siyang himuon para mahimong realidad. Kung wala pa ka naglakaw sa imong calling,
sa Ginoo, sa tawag sa Ginoo, especially katong general nga gipakita nato ganiya. Then it's our challenge today nga lakwan nato ang ato ang tawag. Ano kay dili rata para maminaw lang. Natay purpose ang Ginoo sa atong life. So what happens? So what again, what happens when we are cold, or what takes place when we are cold? So number one, dito lang din nato lang Number one po is that itong basahan 1 2 3 go. We are made by Him. O kabalo ko pastor nga gibuhat ko sa Ginoo. Amen, di ba? Mo pud siguro mo sugot dire gikan mo sa unggoy, no? Tanay mo tapad daw. Grabe po na, pastor. Oy. Labaw ra po sa kalibong liguan sa unggoy. Wala po eh. Kita po, we believe in God as the Creator. Dili ta mga product kuno kay nagbangga ang Big Bang. Oh, nagbangga daw ang unsa ni, no? Ang XRM ug ang lahim na nga story, pastor. No, we are not. I believe, no, kita, we are not a product of evolution, but we are made by God. Pero unsa man ang pasabot ni pastor sa diyang tawgon ta, inani po, sa diyang tawgon ta sa Ginoo, usahay natin mga pagpanagana. Dili. To be honest, TBH lang good. Diba, usay magduwa-duwa. Ako, Jude Lord. Kent. Ka, Kent. Ako nga, Kent. No, di man to, di ngunani, pero just like, ano lang ba, a story lang. Lian, ako, Lord, ako. Or among silingan. Or Lian, nagano pag Lian diri, no? Ang uban Lian, ang uban Liana. Ako. Diba? Dagan ng mga hesitation. Dagan tag, mas mo pag-motiba, saan eh? Hindi na takabaw bisaya ni. Mutigbabaw, day. Para sa dila ba? Mutigbabaw usahay yung mga doubts. Pastor. Lord, kuan mo ko. Ako, Lord. Nawag ko ayo, Lord. Mukha ba storya, Lord? Ako, Lord. Kabalo mo, say tubag sa Ginoo, na. Sunod kay ako'y mohimo nimo. Mo na'y punto sa point number 1. We are made by Him. Kung unsay mga apan nga nasa ato, which is ako po, dili na gyud ko mo, di gyud nato pwede ikalalis sa Ginoo kay daghan kay mga tao diri sa simbahan nga sa sinugdanan. Daghan po na sila panagana. Natay istorya, no? Sila kuya nga hadlok siya mabalik sunod kay ang ning istorya na may asawa basig sa sunod balik niya siya na po'y pastoryahon. Kaya Belino, ning reacts kaya Belino, ikaw ginto kuya. Ipo ba? At first, muragwate, di na ako makita kung kagalingon pastor nga nagbuhat anang mga butanga. Pero 2 years after, 3 years after, naunsa naman na ron. Ako pastor, bata pa kay ko pastor eh. Dirito na ako nakitaan si Princess, mag-aaral na ka. Kaso, si picture lang. Picture lang. Garo, next, atong last Sunday, siya na nagsunglid. Ano man na? Ang Ginoo mo'y naghimo niya. O gimo lang pilion nga mosunod sa tawag sa Ginoo, ayaw kabalaka unsa gingon sa Bible. Kasi istorya ra man gud katama pastor. Dili istorya tanaw ganing gigon sa Bible. Matthew chapter 4 verse 19. Si Buanom day ako nasulat, no? Ako na pong gina-English akong verse sunod kay atong naging Sunday day, share ko lang SKL. Naditay Tagalog atong speaking ani simba. Mo hindi siya mo react sa kuan kay di siya kasabot. So sige na lang. Ato lang basaw ni at least na Bisaya then na English. So sa Bisaya po,
Iyon diha, atong basahon kaning miingon. Sige, 1, 2, 3, go. Miingon si Jesus kanila, sunod kamo kanako, og dili na isda ang inyong pangitaon, kay tudluan ko kamo sa pagpangabig og mga tao. Mas nice sa English, kay makita jud nimo nga ang Dios gyud mohimo nimo. Sige ngon sa English, He said to them, follow me, and I will fishers of men. Unsa daw? Ang Ginoo na bahala nimo. Og musunod ka sa Dios, pastor, di mo ka mamustorya. Tanawa tong mga nag-ingon, di siya ka mamustorya, be. Kabalo naman lagi mustorya. Sa una, tanawa tong mga walay energy nga mutabang sa uban. Karon lagi. Sa wala na ihatag, walay madawat nga sweldo. Hala, nag-serve gihapon. Nga naman, ang Ginoo mo muhimo nato. Di po ba? Believe. God is our creator. Ang Diyos nato, ang Diyos nato, mao ang Diyos nga magbubuhat. And He has the creative power to transform our life. Tinuod, grabe jud. That's why bitaw ning ani si Jesus sa kalibutan, kay destructive kayo ang gibuhat sa sala sa tong kinabuhi. Grabing pagpangguba sa sala sa kinabuhi sa tao. Tanaw gayong ng mga tao nga wala muila og Dios. Di ba unsa pod ang pag-take advantage sa kaaway sa ilang kinabuhi. Una sa personal, ikaduha sa ilang pamilya. Ato na lang, katawa na lang ta kay say. Grabe ka malinawon jud ani atong silingan. Unsay malinawon, 5 months na gabungol. Kita karon, di ba? Kinsa pa yung magtiayon diri karon nga na ka sa Ginoo, gibago ka sa Ginoo. 1 hour pa lang samot nang nakay prayer pang unya. Mag-uli na mi kay laina pud ani mo pray ko din. Isa may naghatag ana nga pagsabot sa imong heart nga ingon ana imong buhaton. Wala lain kundi lang Ginoo. Kaya po ang Diyos ay bahala nimo basta ikaw mosunod sa iya. Siya na ang mudugang sa unsay kulang nimo. Kumain ka, daghan kay ko pastor, daghan kay ko apan. Sa man mong gusto, may mo kang apan-apan o tao. Daghan man jud kay nang apana ka. Hello. Kaya po kita, salig lang, no? Siguro some of us, ayaw lang sa dahin diritso na murag, kahit lang, pastor, wait lang. Murag diritso man. Wala man po na naitabo dahil sila kinabuhi. Isa kagabi, di ba? Katong nangabago ilang kinabuhi, isa kagabi ba dayon? Nguban siguro, mupay pagdol sa Ginoo, pero sahay, pag naay mga bro, sigai sa bro. Pasigaan lagi, pero tagaan po kagduha, subot sa ibot pasabot. Duha man dahil mo pasigas sa sigarilyo dahi. Tagsaday mo. Sahay, mapakyas pa. Huwag ko naingon nga, okay ra na. Pero, imagine ba yung mong life nga, di ba, nagkaroon ng process sa paglimpyo sa Ginoo. Kay kabalo naman taon, sige gamit sa Ginoo para malimpyo na itong kinabuhi. Pulong niya. Munang nawala yung appetite kay imbis nga, musunod ta sa atong gusto, sa atong unod, i-remind ta sa Ginoo nga, hop. Sige sa pulong sa Dios. Akong lawas, templo dili tambutso. Kaya ayaw pasuhi. Naman na po ang Old Covenant. Sa una, Old Covenant, diba, naay insinso. Kato, dili, sa lawas. Kato, ibutan na diya ang insinso para muaso. Dili. So, karon na-realize mo bitaw, no? So, ang Ginoo na po ang nagbago, Ginoo nang change. Now, to better understand, kailan ba mo ni Prophet Jeremiah? Gitagbe ni siya, no, as the weeping prophet. Ang propeta nga sigilag,
Hilag-hilak, ikaw naman pwede mo hilak, no? Nga, paingon na mo dakpon. Paingon na mo uliponon sa nasod na pud nga Babylonia. Siya biya itong gipadaygan sa Ginoo nga 70 years maulipon ang Israel. Di, as a prophet siguro, nakita niya yung naluoy siya, di ba? So, pero pag-abot sa, dirita mag-focus, ingon po ang Jeremiah chapter 18 verse 1 to 10, no, atong basahan po para sa tanan, para di na makatulog. So Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4, ingon diha, the word which came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the potter's house, and there I will announce my words to you. Verse 3, then I went down to the potter's house, and there he was making something on the wheel. But the vessel that he was making of clay was spoiled. Or, di alam taon, sabi pa sabot na spoiled. Wala ba maayo pagkahulma? Na spoil. Oh. So, padayon na ako. Ako na lang basa. Sunod na lang mo. Was spoiled in the hand of the potter. So, sa gibuhat sa potter, so he remade it and into another vessel as it pleased the potter to make. Next verse. Verse 5, ingon diha, then the word of the Lord came to me saying, can I not, O house of Israel, deal with you as this potter does? Say punto sa Ginoo. Dili ba pwede ko nga, ingon si God, nga maging magkukulon? Ano ba sa Bisaya, di ba? Manghimuay og kulon. Or sa English, mas nice, patter. Patter na. Dili siya hari, ha? Lahi po na. So, maging tig-umol. O kita na mahimong clay. Ano yung point ni God? Si God po, unta, gi-challenge niya yung mga Israelites. Pwede bang ako naman po yung maging patter sa imo, ha? Sa inyong mga kinabuhi? So, how? By allowing God. Di ba sa itong live, dagang mga ginadil ang Ginoo. Kung nakay problema sa pagiging garboso, tagaan kag sitwasyon nga. Ma-challenge ka, no? Kung grabe ka tagaw-tawan, tagaan kung kagdagan kay pressure para mahanas ka. Pero at the end of the day, kinsay mo transform. Wala lain ko dili ang Ginoo. Pero unsay dapat ato unang buhaton, sunod lang. Ingon bitaw dito sa Matthew 4 verse 19, follow me and I will make you fishers of men. So point number 2, sa paybuhaton sa Ginoo pastor, inig mo sunod ko sa iya. Next pagit kaya. Number 2, atong basahon. 1, 2, 3, go. We are taught by Him. Dili ningipon ha. Taught. Slang sa taught. Dili, this is teach. Tudluan ta. No? Past tense na sa teach. So, unsay ibot pasabot? John chapter 14 verse 26. Ingon po diha. Ako basahon para ninyo. Apan kung makagikan na ako, si Jesus na ingon ani, sa diya daw mubiya na siya. Kung mugikan na daw si Ginoong Hesus ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Ingon si Jesus. Siya ang, say atong basahon daw na, siya ang magtudlo. Ini mong tapad, si God magtudlo. No. Say po no, mga Christian or mga tao, di ba? Usahay, subra ra kita kasigurista, apilo na ito ang Ginoo. Ako, Lord, tawagon, tudlo is ako. From day 1 to day, nigtaman mamatay. Dayon, pilian din nato, Lord, wag sunod ba ko? Nabay yung nana. Pero say, mo siguro nang dili, dagan mga tao po nga, dili dahil mo respond, kay gusto nila, siguro gid ba? Lord ha, gusto ko Lord ha, pag musunod ko Lord, di na ako ka-experience problema. Ikatawa na lang nato na. Gusto mo na ka? Di kwao na lang ka sa Ginoo diri.
Hello, kabalo man gyud ta nga moagi man gyud problema kay namang gyud diri. Manay Ginoo, wala namang gyud ng problema. Ang kanindot lang, which is nuwali na to ni Agi, ang kanindot pag nay Ginoo ang tao kay naa siya dalang panan. Kantanin ka, dalang panan ka. Kanin po ang kanta, no? Murag sa funeral na ito madungog ba? Nindot niya binig lyrics. Bisag na kay problema, yun na, Lord, ikaw gid akong dalang panan. No, pag namanggoy funeral mo, manggod na kasagaran ipakanta god. No, unsay line up, dalang panan. Lisod manggod pod kog ano mang mangyari, susunod sa'yo. Kanta ka na sa patay. Nag-gets niyo yung joke? O kinala na mga mamahaw, pastor po doon, nagpa-fasting. Malikta, ang kanindot pag naigino, nakay kadangpan. Nakay problema, nakay kadangpan. Nakay problema, na yung mutudlo. Ug muna ang buhaton sa Ginoo sa mga sanong sa tawag. Tudluan ta sa Ginoo. Ingon diya, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang. Keyword do, tanan. Tanan. Sa may agian mo, tanan. Lord, naglisod ko. Lord, lisod ko sa kong oras. Di tudluan ka sa Ginoo, tanan. Di naman po siguro kita ang presidente sa Republic of the Philippines. Ano? So, tudluan ta sa Ginoo sa tanang butang. Og magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. So, mupo na siyang buhaton sa Dios sa diyang musunod ta sa iyaha. Next verse, 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Now we have received not the spirit of the world. Wala ta nakadawat sa espiritu aning kalibutana, kundili ang espiritu nga gikan sa Dios, from God. Unsay buhaton niya? So we may know the things freely given to us by God. Unsay buhaton ni God, the Holy Spirit, tudluan ta niya sa mga butang. Hello? Sa katubang dugay na nangalaga, di ba? Na-experience ba nimo? Si pastor, panlagsara mamit. Pero si God, the Holy Spirit, kada adlaw, kada taod-taod, pwede nimong mamit. Naglibog ka, pray. Tudluhan ka sa Ginoo. Ayaw po ipagkagamay ang gahom sa pag-ampo. Nga naman, ingon pagani ko sa kakot, ang kagana sa Dios nga mutubag sa imong ampo, mas dako pa kaysa imong kaganang mo ampo. Di ba tama, amaze sana? Ang Ginoo ba, sige lang, ampo lang ron one time. Ampo ba? Ana ba, ang grabing tingwa sa Ginoo nga mo tubag sa imong ampo, mas dako pa sa imong tingwa nga mo ampo. Kaya ayay kagamay. No, usay gani, di ba? Pag natay problema, tawag na yung tawag. Bro, nadakpan. Ayan na, di ba? Tawag na yung mga dagkong kuhan. Pero, sa tao, di rin natakita na sa una. No, karon nga na sa Ginoo, pag natay problema. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer you. Tawag sa mga nako, ako mutubag sa inyo. So, si God po ang mutudlo. Next verse, 1 John chapter 2 verse 27. Ingon po diya, as for you, the anointing which you receive from Him, from God, abides in you, the Holy Spirit. No, mo ni ang si God, the Holy Spirit. O kung sa buhaton, and you have no need for anyone to teach you. Grabe ang promise sa Ginoo. No? Gipakita lang sa Ginoo ba? I'm not saying nga, di na tamaminag wali. Pero I am saying, and the Word of God is saying nga, superior ang pagtudlo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Walay makalupig pang ang Ginoo mo tudlo. Kabantay mo, di ba? Ang ato gayong pinalanggang Bishop Brother Eddie, wabi na siya na eskwela o Bible school. Walay problema mag-Bible school, ha?
walay problema. Pero tanawa, giyon sa paggamit sa Ginoo. 1978, gitawag sa Ginoo. Ang pinakaunang gitawag sa ministry sa Ginoo diri sa JL. Karon naunsa na ang buluhaton sa Ginoo. Kaya kami po, we are just privileged. Nagkaroon lang mi ng opportunity. Salamat kay Bishop Brother Eddie, nga naman. Kay unang-una, through his life, yung message of the gospel na abot sa ako, personal. Kaya, I'm not saying si Brother Eddie, ang Diyos, of course not, dili nato na siya Diyos. Pero salamat ang ano man, naging instrumento siya sa Ginoo para ang maayong balita maabot sa ato. Para ang kaning ministry sa Ginoo, gigamit siya para mo katag sa lain-laing sulok sa Pilipinas. 1978, dito lamang ni sa Manila. Dagan kay persecution. Magsimba sila sa school. Walay atop. Blessed na no, nati atop no. Sila waslay atop. Pero grabe mamuhat ang Ginoo. Liman ka, ang tapad sa school. Pag magwali o magpray og healing si God, yung mga nasa ospital nga tapad sa school, maulian. Ang dili ka kay nga buhat ta sa Ginoo, ambot kinsa na ang buhat. Mismo si Brother Eddie, di siya buangkon, nga iya na, di ba? Di kay siya buangkon, nga iya ng simbahan. Ang tag-iya sa church, wala lain si Lord Jesus Christ. Tanawin mo na organizational church sa JL. Lord Jesus Christ, dahil siya lamang po ay, instrumento lang sa Ginoo. Kaya po, wala ginakapugong sa ministry. Wabata na lipay, no? Naabot sa atong life, di ba? Nguban sa ito gani, gitudluan ta sa ministry sa JL nga magngalagad sa Ginoo. Nga magamit sa buluhaton sa Ginoo. Ngano na, walay lain, si God ra po na mo tudlo sa atong makinabuhi. So, kabala ka. Pag musanong ka sa tawag sa Ginoo, dili ra ka mag-promise. Akong promise mo, dili ra ka magtanga. Mas magtanga pa ka, di ka musanong sa tawag sa Ginoo. Pero kung musanong ka sa tawag sa Ginoo, aperte ka enjoy. Usahay, mutama kag simento, usahay, mutama po kag lapok. Sa una, kanuman, dalon maka sa Ginoo sa malain-lain lugar. Imon kaniyang channel of blessing sa ubang mga tao. No? Kaya po, number 2, unsa ganito, we are taught by Him. And the last, ugbaw man na ta. Last, abi na akong dali ra ko. We are sent by Him. Mo na ni. Di ba? Pero mayo pagka-order, no? Wala tag ipadala-daan, ay tag itudloan. Although, natay pwede gyapong mahimo pag bag-o pa ta, pero lahi ra pag mature na gid ta diya sa Ginoo. Mas dako gid ang imong mahimo. So we are sent by Him. Sa diyang musanong ka sa tawag sa Dios, ipadala gid ka sa Ginoo. Kami po, as a testimony, pareho ra ta sa una, 13 years old, 12 years old, katawa lagi ko na-expose na nun ko da. Sa una po, di ko ganahan mo lingkod sa kung asa magwali akong pastor kay dito ra yung children. Na-expose na yan, promise. Grabe pa kayong kalibutan nun ba? Influensya sa kaway. No? Pero sa diyang nag-minister ang Ginoo one time na naiwalay po ako nadunggan dito pagid sa Zamboanga pagid no, grabe. Gidala po yung daan sa Ginoo sa Zamboanga City para lang makadungog og wali. Dito po nagsugod yung pagpamuhat sa Ginoo. Og tanawa po, after, imagine, 14 years old po, nag-start yung journey na ako. Dili perfect. Dili good perfect yung journey sa pagpangalagad sa Ginoo. Dagan pong times sige lang taghilak. Kay Lord, sorry, Jod. Dagan yung mga kapakyasan. I'm not saying i-promote na ako sige na tagkasayo, pero kung pwede, no, ibutang sa atong heart nga, atong desire gyud ipalipay si Lord. Pero kung na may time nga mapakyas ka, salamat kayong grasya sa Ginoo. Di gyud dili makulang. Usay gani ingon pa gani ang Bible, my grace is sufficient with you when you are weak. Sa diyan luya ka, ang grasya sa Ginoo sufficiente sa imong kinabuhi. Dili makulang sa imong kinabuhi.
Kaya po, fast forward, imagine, 14. Ako po karon ay 29 na. 15 years ago. Although, wala po ko, dili man po ko karon gipadala diri. Gipadala ko 3 years ago. Nag 3 years na ko atong June sa pagpamaster diri, pero wala ko naingon na nga, tanan mo sawag sa Ginoo, mahimo po mong pastor tanan. Wala po ko naingon na. Pero gitawag juga sa Ginoo yung pastor, lisod po kayo nalikayan. Yun pa si Pastor Joey. You cannot escape your calling. Absent jud ka na, bisan asa ka mo adto. Kaya ka to mga likay-likay diya, agoy. God bless. Ano? Pero tanawa po, it took years para maumol, para ma-made, matot, tagang failure. Kaya nga na gani nga ba, failure is necessary to succeed. Wala naman ako, tuluan ko sa Ginoo, no one gets it the first time. Ikaw, yasain, dili ni mo dahil na so perfect dayon, una dayon, no? Ikaw, asa yung prayer, napapod kay time na nga, Lord, tabang Lord, murag imong prayer, wala pa kakapray, mas taas pa sa nagpray ka diri. Gapaingon pa lang ka diri, piti-piti na. And then pag-abot diri, mo na i-pray, Lord, thank you for the day. Bless our service. Amen. Naraman. Yeah, no one gets it the first time dayon. Gawas lang na yung mga exemption, pero usually, nagyo na yung mga ups and down. Nagyo na mga time nga, nag-memorize ng takag Bible verse, pagkabot na rin, nalimot ka. Di Pastor Silver, pag-abot, nag-iasay ng prayer, gisulat. Agoy, kay naman electric pan. Gipalit bitaw na, adritsog ka amen. Palit ang papel. Pero, ahaman, kanus aman na send, kanus amang gid na padala na, after sa pag-umol, after sa pagtudlo sa Ginoo. Kaya no wonder po yung church nga imong gisudlan karon, grabe kay matag kabug-aton sa pag-train. Tinuod lang. Ano man, muni ang katumanan sa Ginoo sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, to go and make disciple. Wala lang gitawag sa Ginoo para i-share nga, love ka ng Lord. Dayon, pagkaman, abandonahon dayon. Diba, mo ba kasagaran, no? Shiran, love ka sa Ginoo, pagkaman, wala din mo nakita ever. I'm not saying nga wala to ning turo, kaya Ginoo ra magin magpatubo, pero di na ka-monitor, o gintubo bagid ang lisong nga imong gihatag. Kaya sa atong kabug-aton or sa atong importansya diri, ang atong importansya nga mag-develop tag mga tao nga mahimong disciple pod puhon sa Ginoo. Ngano man, sa tinuod lang, ako po na pastor naman gid ko karon na-realize gid ako nga dali ra man gid ay magpak-gather og tao. So laygay ninyo na may baboy diya maglitson kanimo, di ba? Dagan kay simbas no Domingo. Dala diri mong litson manok, litson baboy. Pero after pagkasunod Domingo, unsa naman? Balik na din sa normal programming. Inaani na lang. What if sunod Domingo, October 5, di ba? Dagan man tag-invite na, October 5. Mabutag 500. Atong prayer, unta, by the next Sunday, unsay prayer ninyo, 500 na unta gyapon, no? Pero unsay nahitabo? Based on experience. 500. 300. Sa Domingo, say, di ba? Based on experience lang ni. Pero wala imposible sa Ginoo. Of course, wala imposible sa Ginoo. Pero unsay nahitabo? 500, 300, 200. Antod, say, balik na po sa programming, 100 na lang mo simba. Ngano kaya na, wala lang ito gitawag sa Ginoo para mag-gather og tao. Gitawag ta sa Ginoo para maghimog mga tinunan. Ang pagdaghan sa simbahan, di na nimo mapugnan kung daghan kag tinunan. Pero wala naman punta ng ngalagad sa Ginoo para padaghanon lang ning simbahan ni, para mataas si pastor. Di saan pag na mo puli na yun, puli. Problema. Basta ang imong desire, itaas lang si Jesus. Di man tao itaas diri. Si Jesus man ang dapat itaas, diri sa tunga.
Walay lain. Ingon ang promise sa Ginoo, if my name will be lifted up, and ako na magpadulog tao, I will draw all men to myself. Ingon si Lord. Balik na ta. So we are sent by Him. Ingon ang Bible, John chapter 17, verse 18. Pag tawgon ka sa Ginoo, siya magpadala nimo. Ingon diya, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. Mark chapter 16, verse 15. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Preach the gospel. Ang saibot pasabot, after ta, himuon, umulon sa Ginoo, gamiton po din sa Ginoo para ang ubang tao makaila sa yaha. Pero muni ang dapat natong dumdumon. Inay mo tapad, paminaw. The deeper our relationship with God, kung mas laom, the more nga laom imong pakigrelasyon sa Ginoo, the greater we can accomplish our calling. Kung mabaw lang ta sa atong pagpalalom sa atong relationship kay God, sa atong intimacy kay God, then yung ma-accomplish na to, mabaw ra pud. Inanin lang nga example. Kung gusto ka makakuwagdag kong isda, ay pamasol diya sa duplins dagat. Hello? Gusto ka nga dakong butang ma-accomplish nimo para sa Ginoo, then pagpalawom diya sa Ginoo. Kung hingi mo lang na ibuhat about sa Ginoo nga, si God ang nagbuhat. Mura. Mura ba na ang Ginoo? Dili ra. Daghan pa. May tungod sa Ginoo. So, unsay atong goal? Nga mulaong pagita. Nga ang fellowship nato sa Word of God, di lang Domingo lang. Ayaw mo ang churchmate ang Word of God. Kung churchmate lang, usahid, Sunday rin mo makita. Yung Word of God, Lord, see you next week. No, dapat mo grow deeper ka. Let us give importance to what is important to God. And what is important to God? Mao ni ang importante sa Ginoo, paminaw. That none should perish. Mao gyud na importante sa Ginoo. Nga wala untay malaglag. Gato ka kanang silingan nato, nga grabe kay mang libak. Abi nato para impierno ra gyud na siya . Pero sa kasing-kasing sa Ginoo, gusto pagyapon ng Ginoo mabago na. Nga di siya malaglag. Kaya, again, unsa importante sa Ginoo, that all would come to repentance. Tanan, makadangat sa paginulsol. In this church, the jail church, mao po niya importante sa ato . That's why po ang atong mission to bring all peoples to the kingdom of the living God. To bring, dili lang kasa. Dili lang nga masirag kadyot, then okay na. Dili, gusto nato nga magpadayon siya. Kung life group, sa tinod lang, yung mga life group leader nato, gusto po na siya nga managhana siya sa inyo, sa sulod sa inyong life group. Dili lang siya yung life group leader, kung pwede pa lang. Which is pwede man jud. Labi nagmutsanong tatanan sa tawag sa Ginoo. Usay, likay-likayin pa natong wali ni nga para di mo mahadlok ba, para sunod Domingo. Balik pagid mo kay, anong likay-likayan man. Likay-likayan pa kay basig mahadlok yung may mong leader. Pero mo manggid ni ang tawag sa Ginoo nga mag-atimanta og mga tao. Ngayon, tadi mo ko kabalo, pastor. Namin nyo, gani ka. Naagay ta sa sulod sa pamilya. Ang sabi pasabot sa Ginoo, kaya gay na itong matiman na nasulod sa pamilya, uban pa bang tao. Pero of course, importante, sugdi sa sulod sa imuhang pamilya. Mo man ang naka-influence, diha man ka na-influence. Naka-say. Kaya po, to be honest, sakit lang una-unaon. Nga na yung mga magtotoo ba, nga kampante ra kayo sila, nga wala nila buhata ang tawag o kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. I hope wala po na diri sa JL. Don't be comfortable nga. Okay na ko, pastor. Pero at the same time, ayaw po dayon ka hadlok. Enjoy the process. No? Ayaw, pag nahadlok ka, pray sa Ginoo, Lord, relax lang.
Kaya signadlo kay balay, muon akong leader. Muon akong, wala man po ang leader po diri. Di po leader nga mura po politiko man. Di man leader nga politiko ang style diri. Yung pagiging leader diri sa church, yung pag-alagad. Tama po ba mga life group leader? No, servant leadership, alagad. Diba? Si pastor, dili lang siya pastor, di bagwalay diri. Usahay, driver po ninyo. Wala ko na ingon na nga, nagpadungog-dungog ha, pero kalipay na ito na, yung mga alagad ta. Usahay, pag na yung mga times nga pwede tayong makatabang, then makatabang ta. Nga naman, yun yung meaning sa pagiging leader, matod pa ni Jesus. Yung pag-alagad. Sa kalibutan, pag-alagad diri agay. Ingnan, rakag, sayon doolon, lisod, pangita. Imbis, ako, pag makuan, saaran pa, no? Pag ako magsaad, gilansang na, napako na ang gisaad. Diba? Ang uban, dili noon tanan, pero ang uban, ningdagan sa politika para mo alagad. Ang uban po ningdagan para magnegosyo. Tinood naman dyan na, di ba? Sakit, no? Kaya usahay, storya yung buburs gapon, usahay burs, no? Kaning sitwasyon na to ba? Dagko kay sila, dagan kay sila kwarta. Ang uban nun gusto mo dagan para mo alagad, dili ka daog nga naman. Mas makadaog man tong nidagan kay magnegosyo. Kay dagan man sila ikabayad. Kaya usahay, ngayon makurakot na sa gobyerno. Pero usahay, kinsa man po'y gabutang. Balik na gapon, back to you. Kaya po, muna mag-disciple tang ano man, we pray one day. Puho na itong mga leaders sa gobyerno, mga naagyo'y tinood nga kahadlok sa Diyos. Nag-pray ba mo na nag-desire pa ba tana, no? Nakanag yung willing yun mo alagad, tanan piso. Kung pwede pa, parehang Biko, no? Christian po si Biko, na ikadlok sa Ginoo. Grabe, na-save ang ilang syudad. Natingagod nga ang sa una ang budget. Dali ra kay doon, pagkabot niya, nanubra pa. Ano man, di siya mo dawat og kickback. Amen. Kana nang singo na po. So I hope na natin nasabtan. So when God calls, to end my message, when God calls, He comes and interrupts our life. Next slide, kuya. Okay, naman din na makita. In conclusion, when God calls, He comes and interrupts our life. And some examples, I don't know, mabasa pa may cute na kayo, no? Uban sa mga example ani, una, si Moses. Kabaw ba mo, si Moses, shepherd lang sa desert, tigbantay karniro. Pero naunsa man siya, gitawag sa Ginoo na imong deliverer. Siya may gapahiring kawas sa nasod sa Israel, gikan sa Egypt. Number 2, si Samuel. Murarag, pareho ra ni Kuya Jade, nag-serve lang sa sulod sa simbahan. Nag-arrange, assistant sa pastor, assistant sa pare. Pero gitawag sa Ginoo na himong propeta. Daga milagro na hitabo. Unsay na hitabo? Siya pa gyud ang nagdiog sa duha ka hari. Nahimong hari sa nasod sa Israel. Sunod, number 3, si Ezekiel. Yung prophet nga nahimong nadakpan sa ubang nasod. Wala nadakpan kay nagbuhat og daotan, nadakpan kay gisakop sila. Unsay na hitabo? Nahimong propeta, nahimong tigpamaba sa Ginoo. Number 4, yung mga disciples, 12 disciples. Uban nila, businessman, uban doktor, uban fisherman. Pero gingnan sa Ginoo, come, follow me and I will make you fishers of men, na imong disciples ni Jesus. Diba? Yung ordinary na imong extraordinary. And the last, kanin po, si Saul. Si Saul po, grabe, naglutos sa simbahan sa Ginoo. Pero pagkaabot sa time nga naka-encounter siya kay Jesus, kaya plug na po. Encounter, apel mo encounter, no? Ka-encounter siya sa Ginoo, dito siya nabago. Yung Diyos nga sa unang iyang ginalutos, karon po mo na iyang gilagaran. Sige, tawag sa Ginoo, go and I will tell you what you must do. Oh, di ba, gitawag sa Ginoo. Nga naman,
ilahang gi sanong ang tawag sa Ginoo sa ilang life, no? Although si God na din bahala sa ato mga kinabuhi. Kaya po today manindog ta as we end, no, before po ta moadto sa next part sa atong program, sa atong worship and healing service. Let's just continually put ourselves in God's presence. Padayon lang po natin ipaubos itong mga kagalingon. Padayon po ta mag-ampo sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Father God in heaven, salamat kay Lord sa imong mensahe mong ipaabot sa mga kinabuhi. Salamat kay Lord nga kani mga pulunga mo ning Dios, mo ni o Dios ang pulong na naghatag sa amo Lord og pagsabot Ginoo sa unsa may mahitabo Lord after we are called or when we are called God. And Lord, akong prayer po sa matagustangan na diri karon, take away Lord yung unsa mang mga pagpanagana or even Lord yung mga things Ginoo nga naghinder sa amo Lord nga dili na mo mabuhat yung among calling nga imong gihatag sa imong gihatag sa among mga kinabuhi. Lord, it's my prayer, O God, nga matagusan namo, Lord, transform our hearts, O God, and remove the doubts, remove all the things, Ginoo, nga makapugong, nga dili namo ka masunod, Lord, sa mga kinabuhi. Lord, I pray for your children, sa bawat nanay, tatay, ate, kuya, mga bata, mga batanon nga nadiri karon. I speak blessing, Lord, in their lives, O God. I pray, Lord, nga sa imong pag-bless sa matagusa, mahimo pud ming panalangin sa mga tawo nagpalibot namo. I pray, God, nga magkaroon mi ng joy sa among pag-alagad, pagsunod gid sa imo, Lord. Or sa life of pagkasulti po, Lord, nga kami po ay magkalipay sa among pagsunod, pag-alagad sa imo. Ako mapagampo, Lord, nga ikaw po ang Diyos padayon magauban sa tanan po nga nadiri karon. Ilikay po mi sa buhat sa kaaway, especially, Lord, sa mga attacks sa kaaway, Lord. We pray that they will fail in Jesus' name. They will not prosper, Lord, but your plans will prosper, O God, sa among mga kinabuhi. Akong prayer, Lord, nga sa matag endeavor, trabaho, negosyo, eskwela, or unsa man, Lord, nga mga buluhaton, even sa sulod sa balay, ikaw po ang maghahatag kalampusan. Ako mapagampo, Lord, nga hatagan minimo, Lord, o kalipay sa among pagsunod, kalipay, Lord, sa sulod sa among pamilya, magkaroon gid, Lord, ng paghigugmaay, pagsinabtanay, pagpinasayloay, Lord, good relationships about isa sa sulod sa family namo. And especially, Lord, yung mga mahal na mo sa kinabuhi nga wala pa po kadungog sa imo ang maayong balita. Wala pa po nakabaton ng right relationship there sa imo. We pray for them, O God, as well. I pray, Lord, that you would open their eyes and that, Lord, makita sa nila, Lord, ang importansya sa pagsunod, sa pag-alagad, sa pagsimba sa imo, God, the true God. And I pray, Lord, nga kung sa pang mga apan o kulang sa mga kinabuhi, ikaw po ang magadugang, in the mighty name of Jesus. Help us, O God, as we continually seek you first and your righteousness, and all these things shall be added unto you. O God, I pray, amo po ang mahitabo sa mga kinabuhi. Turuan mo po kami, Lord, nga padayon ka namong pangitaon sa among mga kinabuhi. Sa matag adlaw, padayon may magkalipay, Lord, sa pagpakig sandurot, pakig fellowship sa imong pulong, sa imong mga kaanakan, Lord, nga wala lang tinguha, Lord, kundi bawat isa namo ay malig-on diha sa pagsunod diha sa imuha. Ako mga pagampo, Lord, nga sa mga sa among mga paglakaw gikan sa mga balay o pagpauli, protect us, O God, ihatod mi nga safe and sound sa among mga panimalay. And Lord, I pray nga imong pag-uban, ang imong panalangin, ang imong ang imong gahom, yun, Lord, mo'y mahitabo o maugay masinati sa kinabuhi sa matagusa. Salamat kay Lord, padayon ka na mag-itaas, gituboy sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Palakpakan po nato si Lord. Hallelujah. Sige po, kanang para sa Ginoo.